Gandang-gandang hapon, ha. Happy Mother's Day sa lahat naman ng mga masasabi nating ulirang asawa at ina. Ayun naman. Ako'y natutuwa dahil kahit papaano may konti tayong celebration every Mother's Day. Pero yun nga lang, napasilip ako. Napasilip ako sa PM eh. Etong si katropang Reggie Pineda. may tanong, ha? Hindi ko mapalampas, sabi niya. Sir, baguhan lang po. Gusto ko malaman kung ano po yung ibig sabihin ng high mute tsaka low mute. Okay. Abay, nakikita naman natin lagi yan sa mga post at marami tayong narinig na mga naguhuntahan ng high mute tsaka low mute. Lilinawin natin ng konti para kay Reggie Pineda. Nabaguhan lang at sigurado ako marami din baguhan na makikinabang. Para sa akin, no, ang paggamit ng high mute tsaka low mute walang problema naman, pero pag sa kalikasan o by nature wala namang kumbaga hindi siya angkop na tawaging high mutation or low mutation. Kasi sa nature at random nagkakaroon ng mutation, iba-ibang kulay. So paano mo masasabi na yung isa high, yung isa low? Di ba? Yun naman ang ating opinion. Ngayon nagkakaroon yan ng kumbaga nagkakategorize sila ng high mutation, low mutation. Hindi sa kung ano pa man. Tingin ko, it's dalawang bagay, no? Una, yung presyo. Okay. Yung presyo, pag bagong mutation, medyo rare pa. Ayun, siyempre, ang tatawagin natin, high mutation. So, it all depends sa price, eh. Yun, kung medyo yung mga mabababa ng yung mga inabutan ng yung mga inabutan naman ng mga baguhan na medyo mababa ng price, matatawag ng low mutation. Pero sa nature, sa kalikasan, wala pong high mutation, wala ring low mutation. Kaya kung mapapansin nyo, hindi po ako gumagamit ng salita kahit sa anong vlog nagbanggit ako na itong color nito is high mutation, itong kulay nito is low mutation. So wala po tayong ganon, pero hindi ko sinasabing mali po yung mga nagbabanggit naman ng ganon. Sinabi ko lang, ang talagang pakahulugan nila malamang-lamang is a price. Kaya ko sinabing hindi siya ganon, maaaring hindi siya ganon ka-consistent dahil mabanggit ko lang, naalala ko, alam din nila nila tropang Jeric Briones, kasama ko sila, tsaka si nakalimutan ko isa, ang bilis makalimot, sinamahan nila ako sa Parañaque. Naghahanap ako noon na meron akong budget, tagal na, naghahanap ako ng masama nawala ka siya, hindi, Dominant Pied ang hinahanap ko kasi bagong labas lang yan noon, parang 1 year, wala pa yatang 1 year lumalabas, or sabihin natin mga 2 years, bago lang sa Pilipinas. Ang price ng Dominant Pied 25,000. Fisher or Fishery. Sipin nyo, Dominant Pied 25,000 ng panahon na yun. So nakakuha ako, sinamahan ako nila Jeric. Excuse me po. Nakakuha ako sa may bandang Parañaque. At kumuha ako ng isang, yung Pied na yun, daw nagkakamali, mauve Pied yun, tapos kumuha ako ng isang violet. So alam ko makakapagpalabas na kagad ako ng mga dark bio nun na Pied. Ayun. So benching ko yun. So itatawagin ko bang high mute yung panahon na yun dahil ngayon low mute na siya. So ibig sabihin, pagka nag-stick tayo dun sa high mute at low mute, yung mga high mute ngayon na mamahalin, pagpalo ng 5 to 7 years, di natin alam kung magkano na lang din ng price. Usually bumababa, alam naman ng lahat yan dahil nakapagparami na, no? Law of supply and demand. So magiging low mute naman siya. So gano'n, kung sa mga baguhan, gano'n ang kalakaran pag tinatawag na low mute tsaka high mute. Okay. Ayun lang. Naisip ko lang na akala ko medyo malinaw na sa iba yun. Medyo sa baguhan talagang medyo napapaisip sila. Ano nga ba yung high mute tsaka low mute? Okay. Thank you. Happy Mother's Day. Hasta la vista.